Good day everyone. For this video, I'm going to show you how to design slab using ETABS strip design function. At the same time, I will be comparing it to manual calculation. So let us discuss first how do we design slab. So the first step is we usually determine its type, if it is one-way or two-way. We depend it on the aspect ratio of the slab. If you can recall, one-way slabs are slabs with long span over short span that has a value of greater than or equal to 2. So kapag yung long span, dinivide mo sa short span, greater than 2 siya. Sa first part ng video, one-way slab muna tayo. Then later on, we will be proceeding with two-way slab. So I have a sample model here in which the slab spans as you can see, no? So let us select one slab first. For instance, itong slab na to. Long span niya, yung vertical 5.7, and then yung short span kalahati ng 5.7, 2.85, no? So exactly 2 yon, 5.7 divided by 2.85. I will be designing this as one-way slab. So first step sa pag-design ng one-way slab, alamin muna natin yung minimum thickness. So, you can base it on code. So, dito tayo sa Excel. Pinaste ko dito sa picture na to yung minimum thickness ng one-way slab. Naka-base siya sa support condition and sa span. And recall na yung span dito, yung L, yun po yung short span ng slab ha. Not yung long span. Kasi porket L siya, usually nagagamit yung long span ng one-way slab. So, yung span po ng one-way slab, yung span na magbe-bend, which is yung short span. No? Kasi kung maalala ninyo yung deflection ng one-way slab, pakita natin dito sa ano ko, sa notes ko, no? Teka, ayaw. Ayan, no? Ang one-way slab, 'di ba, kapag nag-bend siya, for example, ito yung one-way. Usually, yung one-way slab, mahaba yung kanyang longer side, tapos yung short side maikse. Ang magiging bending mo dito, ganito. So, ganyan, one side lang siya nagbe-bend. Kaya, yung span na kino-consider mo, yung length na magbe-bend, which is yung S. Okay? Kaya, yung reinforcement din natin dito, nilalagay natin parallel sa short span. Wala na tayong kailangan na bakal parallel sa long span. Kung meron man, yun yung temperature bar. Pero, insignificant siya sa pag-resist ng load. So, kapag nagde-design din ng slab, no, one important thing na ginagawa natin noon is gravity loads lang natin siya dine-design, dead load and live load lang. Kasi usually, hindi natin dine-design yung slab sa sa earthquake. Yung nagre-resist ng earthquake frame, which is yung beam and column. Kaya sa design usually ng slab, kahit yung turo ng instructor natin, no, dead load and live load lang, walang earthquake. So, ganun ko rin siya i-design, no, sa dead load and live load. Pero check natin kapag sinamahan ng earthquake ano mangyayari. So yung slab na sample natin, no, ano ba muna yung loads niya? No, na-apply ko na yung loads dito sa ETAB. So right click na lang, then proceed kayo sa tab ng loads para ma-confirm nyo rin yung loads ng slab nyo. So live is 16, SDL is 6. So input ko lang siya dito, 6 and 16. Yung FC prime 27.6, FY nito grade 60 parehas, no, 415. Thickness, so dito kasi sa spreadsheet na to, pwede ka mag-input ng thickness. Maka-calculate niya rin yung minimum thickness kasi usually we don't use the minimum thickness. Masyadong manipis yung minimum. And kapag minimum yung ginamit mo, sa site ma-vibrate yun. Usually kasi less than 100 or around 100 yung lalabas dito. So, preference din siya ng designer kung gusto niyang gamitin yung minimum thickness, but personally hindi ako gumagamit ng thickness na 100 mm pababa, no? Kahit lagpas 'yun ng minimum, masyadong manipis for me, no? So, I usually set na minimum 5 inches or 125 mm. But sige, calculate muna natin yung thickness, no? Dito, slabs width, if you can recall din sa RCD class ninyo, ang width ng strip na kino-consider natin sa one-way slab, 1 meter or 1,000 mm. Concrete cover is 20 mm. I will be using a 12 mm diameter main bar, 10 mm diameter temperature bar, slab span. So, ito yung short span, ha? So, sa case natin, ito yung half ng 5.7, yung horizontal na length na to, grid to grid, half nun, kasi nasa gitna yung secondary or intermediate beam ko. So, 2.85 yung S ko.
And yun yung span ng slab. Type of support, para to sa support condition. So, ano ba yung support condition na magbibigay ng largest thickness? Usually naman, nagde-design tayo ng slab na continuous. Right? When you say continuous, may katabi siyang slab. Bihira ka mag-design ng slab na hindi continuous, kaya bihira rin yung simply supported na condition. Yung cantilever, wala akong cantilever na slab, no? So, usually, separate na design siya. Pero, either one end or both ends continuous lang yon. And sa formula, mas malaki yung formula ng one end kasi over 24 siya. Yung both end, over 28, mas maliit yung value na ibibigay nun. Kaya, ako, one end continuous. And ito yon, number 2 siya dito sa note ko ng type ng support. No? So, number 2 siya. Number of span, ibig sabihin ilang span ba to? Kasi continuous beam po natin ina-analyze yung slab, di ba? If you can recall din, kapag nag-solve kayo ng ACI coefficient, yung mga slab natin, di ba? Pwede mong i-design na continuous beam. Ganito. No? So, ilang span to? Which is, magta-translate yan doon sa plan view natin na ganito. Yung mga beams natin na to. Right? Yan yung support ng slab mo. Plan view to. No? So, ilan ba yan? Actually, dito sa spreadsheet ko, nagmamatter lang yan. Either more than 2 or less than 2. Para yan dito sa coefficient method kasi meron dyan yung 2 or more spans. So, okay lang na 10 na lang, no? Basta more than 2. And then, ayan, dito sa spreadsheet, it will calculate the minimum thickness, L over 24, which is 2.85 over 24 lang naman yun. No? Naka-spreadsheet lang ako para, depende sa i-type kong support condition, automatic siyang mag-generate ng coefficient over 24 kagad. So, 118. So, pwede mong gamitin dito, 120. No? But I won't be using 120, masyadong manipis siya, no, for my experience. So enough na siguro yung 125. But ito kasing structure na to na construct na, no, and 150 yung ginamit ko na thickness because factory kasi gusto ko lang na may mataas ng factor of safety for the slab since kapag manipis yung slab nagva-vibrate na. And usually, yung mga 100 mm pababa, ganun, prone sa vibration, no? Kaya minsan mapapansin nyo, maalag yung slab, no? Possibly, manipis masyado. So, okay lang, no? By design naman, by code, no? Kung susundin mo yung NSCP natin na guideline, huwag ka lang bababa ng 118. But, I will be using 150 na lang. Okay? So, safe yon, greater than the minimum siya. Then, continuous process na to, no? Kapag may thickness na ng slab, usually, ang turo sa atin nun, di ba, kumuha ka na ng moment or design moment using coefficient method. If you can recall yung coefficient method, yung minimemorize nyo na 1 over 11, 1 over 14, di ba, may positive, may negative moment, then, alamin mo yung corresponding moment, tapos pag may moment na, singly reinforced design na lang. Madali na yon, no? If you are following my videos nung beam design, you can apply din yun sa slab kasi ang slab po is also a beam. Isa siyang manipis at malapad na beam. Right? And maganda sa kanya, lagi siyang singly reinforced. So, the problem only lies with determining the design moment. Naka-formula na rin yung spreadsheet ko, no? So, for example, ang na-determine niyang coefficient, itong 0.10, 1 over 10 yun. 1 over 10 WL squared. So, siguro, ito yun. 1 over 10 more than 2 spans negative moment at exterior face of first interior support. So, if you've done your review, no, tapos na kayo mag-board exam, di ba? Most likely, na-review nyo yung ano na to, itong part na to, yung nagme-memorize ka ng mga coefficient. So, ayan, naka-formula na siya. No? Kung isang slab lang naman i-design mo, di pwedeng kuha ka na lang doon kaagad. Kapag may moment na, Rn, kung alam niyo yung formula ng Rn, yung mu over, ano nga ba formula ng Rn? Kung naalala nyo pa. Yung Rn, yung mu over VBD squared. Ibang method kasi yung gamit ko dito. Tapos yung rho na formula na mahaba para sa ano, para sa AS naman to mamaya. Yung ganyan. Okay? Kung interested kayong gumawa ng spreadsheet nyo, useful. No? And then AS rho BD na. No? Tapos compare mo sa AS mean which is 002 BT or 0018 if you can recall your review. Tapos S na, no? BAB over AS kung sino mas malaki dito sa dalawa. And yun yung gusto nating makuha. Then compare sa SMAX 3T or 450. Yun yung gusto nating makuha sa design ng slab.
Aside from the thickness, the spacing. Kapag negative moment, it will give spacing sa top bars. Kapag positive moment, yung third part dito, it will give spacing sa bottom bars. So, for instance, sa spreadsheet na to, ang top bar ko, 150 mm, yung spacing. Yung bottom bar ko, 175. Okay, temperature bar, 250. Madali lang yung temperature bar, no? Ano lang, 002 BT lang yung AS niya. So, ayun, no? Then, you can provide this sa drawing. Usually, ganito yung ginagamit ko kapag one-way slab lang naman sa spreadsheet ko na lang siya dinedesign. Kailangan ko rin kasing i-attach yung calculation nito for building permit requirements ng structural analysis. No? Ito na. No? Kapag pinrint ko to as PDF, ayan, save it as PDF. Ito na yung ina-attach ko usually sa file report ko ng structural analysis. But, for this video, no, for the interest ng everyone, I will be showing kung paano siya gawin sa either sa SAFE or sa ETABS, but sa ETABS ko siya gagawin kasi nandun yung model. Okay? Useful din to kapag magde-design ka, for example, ng flat slab, if you have a structure na flat slab or any other type ng slab na mahirap yung manual calculation. No? So, dito sa ETABS ko, okay, ang first step na kailangan natin gawin is to draw a design strip. You can draw design strip by proceeding to draw, then draw design strip. Or itong icon na to sa left side, yung parang eroplano na papel. No? But, remember, when drawing a design strip of one-way slab, you draw it parallel sa short span. Again, when you draw the design strip of a one-way slab, draw it parallel sa short span. And draw it at the middle of the slab. So, ang problem, hindi nag-i-snap yung middle. No? Paano ko mahanap dyan yung gitna? Kasi halimbawa, ito, click ko na. Saan ko makiklik? No? Sure ka bang gitna? Yan, tinansya ko lang. Right-click to cancel, then escape. Then escape para matanggal yung draw mode. So, kailangan ko mag-draw ng joint doon. And make sure na gitna yan. So, ang gagawin ko, i-replicate ko tong beam na to pababa para makopy siya at a specified distance. So, click ko lang yung beam. Pati na rin sa dulo, kailangan ko. So, 2 frames selected sa bottom. Control R for replicate. And then, ang i-type mo dito, minus 5.7 divided by 2. Bakit minus or bakit negative? Kasi pababa. At bakit 5.7 over 2? Half ng 5.7. Di ba pupunta ako sa gitna? Then, number of times, 1 lang. Okay? So, 2.85 yan. Then, click apply. Ayun na, nakapag-drawing na ng beam doon. Pero, di-delete ko rin to. Di-delete ko rin yan. Pati yun, sa dulo. Pansin nyo. And then, draw joint tayo. Draw, then draw joint object. Then, draw mo tong joint dito. Then, draw here at the end. Then, close. Then, escape. And then, delete ko na po yung beam na to. Kasi, wala naman beam dyan originally. So, importante, na-create ko lang yung joint. Okay? As a guide for my drawing, the strip. Now, click the draw design strip icon. Set this strip to layer A. Set it as column strip. There's no much difference sa middle strip and column strip. Technically, middle strip tayo. But, wala pong magiging difference sa slab design. Sa foundation design siguro. Okay? So, column strip. Start with left. Make sure na half ng 1 meter. Kung half ng 1 meter is 0.5 meter or 500 mm. So, naka 500 mm to lahat. Para pag inad mo, width yan sa left tsaka right 1,000 mm. So, click from start point to end point. Ayun, may guide ka kasi mag-i-snap siya. Then, tatanungin ka niyan saan ulit mo i-click. Wala na isang strip lang yan. Then, right-click mo to cancel. Alright? Then, press escape sa keyboard para matanggal sa draw mode. So, ayan, kulay pink by default si design strip. And then, control W tayo to show the strip, no? Width. Sa other assignments, and then click show width. So, ayun. Ano ibig sabihin nun? Yung shaded region, yan yung kukonsider na i-design nung slab, nung ETABS sa pag-design mo ng strip. Okay, 1 meter yung lapad yan. Okay? And, check natin yung property pala ng slab. Control W ako. I-on ko lang yung section sa shell. Okay? Ayan. S150. So, dito sa define, section property, slab section, yung S150 ko, by the way, no, naka-shell tin ako, no? Kasi
yung mga sample video ko yata no nakaraan naka-membrane. So, ano nga ulit difference ng shell tin and membrane? Pag shell tin, nako-consider ng slab or ng structure yung thickness ng slabs sa pag-resist ng lateral loads. So, may stiffness siya. Kung gusto mong patulungin yung slab mo sa pag-resist ng earthquake, pwede ka mag-shell tin. Kapag yung purpose ng slab mo is only to transfer the load sa beam, membrane yung ginagamit. Mas conservative yung membrane pagdating sa beam and column design kasi parang ano lang, yung purpose lang nung slab mo is magpasa lang nung load. Pero wala siyang resistance sa lateral. Pero pag naka-shell tin ka, which is sa actual no behavior, may stiffness na yung slab so nagre-resist siya ng earthquake. Mas accurate behavior yung shell tin. So itong structure na to, 5-story, if I'm not mistaken, or 4, and then factory kasi, so I considered shell tin, no? So it depends on the designer kung anong preferred niya sa slab, shell tin or membrane, no? Pwede kayo mag-experiment anong compare niyo yung model na naka-shell tin yung slab versus naka-membrane. Makikita niyo yung yung difference. Pero kung accuracy ang usapan, accurate si shell tin. Kung gusto mong safe yung design mo, no? Beam and column lang magre-resist ng earthquake, pwede ka mag-membrane. But for this, no, I will be setting it as shell tin. And kapag nagde-design din kasi ng slab na naka-shell tin ng strip method, no, mas malaki yung design moment na ibibigay niya. So, i-shell tin ko lang to, no. Okay? Ayun, naka 150 na siya here. Same doon sa minimum sa spreadsheet. Kasi ko-compare ko kung ano makukuha kong spacing sa sa ETABS versus sa manual calculation. So, remember yung 150, 175, ha? So, ayan, 150 siya dito. Then, click OK. Then, OK. So, ayan. Now, I can start yung run analysis natin. No? So, click ko na po yung run analysis. Ayan. So, it is done analyzing. So, first thing to do always kapag tapos mag-run, pagkatapos mag-run, show analyze, then last analysis run log. Check for any instability or error sa model. So, kapag may nakita kayong number of negative eigenvalues and it is 0, that means wala pong error yung model. Okay? So, ayan. Minsan kasi wala to. Tapos may lalagay na unstable. So, something is wrong with your model if that's the case, no? So, try to remove that error. So, dito, wala. Then, kapag katapos ko i-run, display tayo ng force stress diagram, then strip forces. Alright? So, when I display the strip forces, tatanungin ako niyan, anong load combo? No? And again, yung load natin sa slab, we usually design it by gravity loads. And ultimate dapat tayo since concrete design to. So, USD2 yung pipiliin ko. Yung USD2, ito yung 1.2 dead, 1.6 live ko. Pag tinignan mo doon sa sa load combo ko. USD2, no? Daming load combo kasi dito. Eto. Modify show. Ayan. 1.2 dead, 1.6 live. Alright? May impact load lang and live load reduction ako dito, yung F1. Okay? So, dito, ito na rin yon kung hindi ka nag-consider ng live load reduction and impact loads. No? Dito kasi may may heavy equipment. So, kailangan ko yung impact para sa elevator. Anyways, close ko yan. So, USD2, and then click apply. Ayun, no? So, first thing that you'll notice, no, yung moment diagram, by the way, composed siya ng 2, yellow tsaka red. Yung yellow, yung positive moment. And yung red, negative moment. Kung baliktad sa'yo, pwede mong i-option tapos moment diagram on tension side. Kasi by default niyan, ganito yata. No? Pag dito sa option, show moment diagram on tension side ka, naka-on yun. Ito yung naturo sa atin sa school, di ba? Yung positive moment, parabola siya. Sa American Standard kasi baliktad. Yung positive moment nila nasa baba para malaman na nandun yung bakal kagad. Pero ito yung nakasanayan natin, no? Turo sa school. Pero usually pag nag-work, baliktad na eh. Regardless, same meaning lang yon. So, anong dapat mong makita dito? Dapat makita mo na negative moment sa support. Otherwise, may mali ka sa modeling. No? Tignan ninyo yung mga red. Nasaan sila makikita? Nandoon sa beams. Right?
Kasi, 'di ba, uh, kung maalala ninyo nung tinuro yung continuous slab sa inyo, yung support ng slab is considered na beam. So, for example, yung mga beam natin, drawing natin, na ito, sa slab, na plan view to. Ganyan. Kapag dinrawing mo yung moment diagram niyan, yung mga beams is negative moment dapat. Ganito. Which is correct lang kasi nagsilbing support yung beam mo. Okay? Kung hindi ganyan yung pinapakita sa'yo, somehow may mali sa model. So, always confirm it sa diagram. Importante yon na kapag nagmo-model ka, you don't just follow blindly the result. You verify it sa mechanics mo, sa theory of structures mo. Nung theory of structures, alam mo na kapag ganito yung beam mo, di ba? Ang moment diagram niyan, ganito. Okay, so, ayun, ako, kino-compare ko lagi doon para lang confident ako na tama yung behavior ng model ko. So, goods naman to. And, anong makikita mo dito pala? Yung critical, no, naka-specify yung value. Ano yung pinakamalaking value? Negative 31.9, I think. No? Pag tinagal mo rin yung, cursor mo, lalabas yung values. No, pero ang sino-show niya lang numerical value is yung critical by default. So, if I'm not mistaken, ang maximum negative moment dito ay 31.9. And yan na yung design moment mo kung gusto mong i-design yung top bar. 'Di ba? So, ito yung tinatawag mong minus MU. Tama? 31.9. Then, yung positive, hanapin mo yung pinakamalaking yellow. Hindi kasi niya sino-show eh. No? Ba't kaya hindi niya sino-show? Pero, pwede mong toggle, no? Hanapin mo yung pinakamataas na ka-scale naman siya. Ito yata. No? Nasa 20 or 19. Regardless, ano yung nakuha natin sa Excel? Compare natin doon, no? Nagko-compare tayo ngayon ng manual. Sa Excel, ito yung negative moment. Bold natin. Minus 30.15. Pero sa ETABS, 31.9. So, somehow malapit, no? Siguro mas accurate yung nasa ETABS per se kasi na-consider niya yung stiffness, no? Pero usually yung mga designer kasi hindi ginagamit yung gantong design method, no? Manual talaga yung ginagawa. So, ayun, 31.9. Malapit naman, yun yung importante kasi pag nagso-solve ka using software, 'di ba? Minsan kung wala kang pang-verify, it is minsan mag-aalangan ka sa sa tawag nito, sa solution mo or sa result na nakukuha mo. Okay? So, ayun. So, that's one thing. And then, let's proceed with designing, no? So, merong icon dito na concrete slab design. Ito, straight line lang. Katabi ng shear wall, no? Yung nagamit na natin so far is concrete frame design. Pag concrete frame design, beam column. Kapag itong letter C, shear wall design, no? Upcoming video. Kapag slab design, itong slab na icon. So, first, view revise preference muna. Minimum cover should be set to 20. By default, I think it's 15. Ang cover natin sa ACI 20. Bar size mo, I set it as 12. And then, inner bar, set is as layer B. Yung layer B, yung temperature bar kasi yon, yung nasa loob daw. And then, slab type for minimum reinforcing one way. Kapag nag-two-way ako, mamaya, it will be set as two-way. Ayan, design code ACI 318-14. This is what our NSCP is based from. Kapag next edition ng NSCP natin, as of this video, wala pa. Most likely, yung latest, ACI 318-22 na yata, no? So, 2 NSCP na yung, 2 ACI na yung na-skip natin. Regardless, sa flexure design, konti yung difference niya. So, ayan, 318-14 to. And then, now, I can select the design combination. Okay, select this one. Okay, so design combo. Of course, first of all, it should be set to USD, no? Hindi dapat ASD or unfactored kasi concrete design tayo, 'di ba? USD dapat factored load combinations. Para ma-compare mo sa kanina, it should only be set to gravity loads, no? Dead load, live load lang. Ito lang yung load combination ko na walang earthquake 1.4 dead at saka 1.2 dead, 1.6 slide. So ayan, itong dalawa lang, no? Pero kung gusto mo siyang i-design ng may earthquake, pwede naman. I don't think na mag-govern yun kasi mas dominant yung gravity load. But you can check, no? Isama mo yung earthquake kung gusto mong kung gusto mong i-design yung slab mo sa earthquake. But
ito lang muna, no? 1 and 2. So, sige. Mamaya, compare ko kung may mag-iiba. Click OK. And then, after that, select stories for design. Anong floor ka ba nagde-design? So, ito sa akin, nasa second floor. Okay, then click OK. So, ayun, check mo na lang dito sa head, nung headings ng tab mo. And then, start, design na ako. So, eTabs will now design. Okay, then proceed ka sa drop-down ulit. Display flexural design. Okay. May dialog box na lalabas. Make sure it is strip-based, envelope. Impose minimum is check. Then, checkan nyo na rin tong show top bar, bottom bar. And then, dito tayo sa display type, show number of bars para mas madaling makita kasi pwedeng area but hindi mo ma-interpret kagad. So, number of bars na lang. Tapos, set nyo as 12 kung 12 yung main bars nyo. And then, okay na to. Layer A, fill diagram, show values. None muna tayo sa rebar value. Then, click apply. No? So, yung ipapakita niya dito, paano natin i-interpret to? Ibig sabihin yan, number of pieces ng bar sa loob ng strip mo. So, kung 5-12 to, that means you need 5 pieces of 12 mm in this region. And bottom bars to. 3 bars of 12 mm in this region sa support. Okay, so usually pag nagde-design tayo, we select the maximum na lang kasi same lang naman itong mga width ng slab ko, pare-parehas. So, isang design na lang ako sa slab, isang group na lang lahat ng one-way slab ko. So, by that, select the maximum number of bars na meron for both bottom and top bar. Yung bottom bar pala yung nasa baba, no? Yung naka-yellow. Tapos yung red yung naka-top bar. So, it looks like that the maximum number of bars occurs here for bottom bars, 5-12. Kapag naman top bar, 7-12. No? So, what does that mean? Anong ibig sabihin nun kapag may ganyan tayo? Ang gusto pala natin sa slab, di ba? If you can recall, spacing yung kinukuha natin. Hindi naman yung number of bars kasi sa beam natin yon ginagawa. Kapag slab, spacing. So, for example, unahin mo natin yung 5 pieces of 12. Pwede mo siyang ma-interpret like this. So, meron akong 1 meter strip. Right? Ito yung width ko, 1 meter. Tapos, ilagay ko yung 5 bars. So, yung 5 bars na yan, meron na kagad sa ends, sa center, then center nila. Ayan, 5 bars. Paano mo kukunin yung spacing yan? Ito yung kailangan mo, equally spaced sila sa 1 meter. Okay? You can do sa math formula. But, pwede mo rin isipin na yung spacing dito is what? Yung width, divide natin sa, ilan ba to lahat? 4. 4. Pero paano mo kuha yung 4? Number of bar minus 1. So, since 5 yung bar natin, sa case na to, 1,000, divided by 4. And this is 4 pieces. 4 pieces, sorry. 250 mm on center na spacing for bottom bars. Okay? This is for bottom bars. For top bar, ano naman yung top bar natin? 7 yung number of bars. So, you can think of it as ito yung mismong strip natin. Take note, saan galing yung 1 meter? Yung width mo ng strip, tig 500 sa left and right. So, na-consider niya yan. So, 7 naman. Ito may butal yata, no? Aba? 3, 5. So, ganito. Yun, 7. So, anong spacing natin? S. 1 meter to. Okay, so by following yung dinerive nating formula, 1,000 over 7 minus 1. No? 1,000 over 6. How much is that? 166.67. Okay, so, syempre, hindi ka pwede mag-provide ng ganyan sa site. Dapat, pwedeng 160 or 150. Round down tayo pag spacing. Mas maliit yung spacing, mas dadami yung bar. Pag ginawa mo yung 170, luluwag. No? Hindi magkakasya yung 7 mo. So, this is, say 150 na lang. On center na top bars. Okay? So, if in terms of eTabs, ang nakuha nating design,
250 sa bottom, 150 sa top bar. But comparing it with manual calculation using yung natutunan natin sa RCD, no? Singly reinforced design, sa top bar natin, parehas pala siya, no? 150 siya. Then 150 rin, 150 rin yung nandun sa safe, or sa ETABS. Pero sa bottom bar, somehow magkaiba. Ano kaya to? Anyways, 175 versus 250. Mas what you call this, mas conservative yung 175 compared sa 215. Smaller spacing, di ba? Mas maraming bakal yun. Okay? But, kung nagtitipid ka, di ba? Pwede yung 250. Yun yung nasolve mo sa ETABS. But then again, no? Some designers and some engineers mas preferred yung manual calculation pagdating sa slab. Kasi, madali lang yung calculation niya talaga. Singly reinforced lang yan eh. Di ba? Tapos rectangular beam lang siya. Okay? So, there's that, no? Let's go back sa ETABS natin. Then, another thing to do, no? Pwedeng, balik ka dun sa design combo mo. Ito yung hindi mo magagawa sa manual calculation. Pwede mong include yung earthquake na load combo. Kasi nung nag-design ka sa manual calculation mo, dead load and live load lang. Paano mo consider yung earthquake doon? Hindi mo naman sinosolve yung earthquake ng manually. 'Di ba? Gravity, unless kukuha ka ng design moment dito tapos ikaw mag-solve. Pwede naman 'yun. Yung ibang designer din ganun. But include na natin yung earthquake. Sama ko yung earthquake. Yung may earthquake ko, nilalagyan ko ng USD pala. Yung load combo para alam ko na may earthquake yan sa loob na load pattern. Okay, ayan. Then click okay, then click nyo lang yung icon na to. Mag-i-start design check na siya. Check lang natin kung magbabago kasi baka wala naman. 7 and 5 yung kanina. May lumaki ba sa 7 at lumaki ba sa 5 for top and bottom bar? Mukhang wala. No? So, insignificant siya sa case na to. Nag-govern pa rin siguro yung dead load, live load. Okay? That's why, ayun nga, madalas, kapag nagde-design ng slab, dead load and live load lang. Okay, so, yun na ipoprovide mo sa construction drawings. No? It's up to you kung manual or using design strip. But for me, kung slab design at one way lang naman, better to design using manual calculation. Okay? Useful yung ganito, yung strip design, kapag kailan? Kapag, for example, flat slab, dun wala ka ng option. Mahirap na siyang i-manual design. Similar procedure lang, drawing ka ng strip. But flat slab is two-way. And yun yung next part ng discussion natin. Okay?